Ito kasi si Mr. Atongang, mayroong isang tagalakad to, isang opisyal, isang ex-judge na nasa PCSO ngayon. Siya yung tagalakad ng mga judge, mga piskal. Minsan na dinadala niya sa ibang bansa. Doon niya kinakausap yan. Ganon katindi ang power ni Mr. Atongang. May nadagdag na naman sa listahan ng mga pangalang nakakaladkad sa kaso ng mga nawawalang sabungero. Isang dating hukom na chairman na ngayon ng PCSO. Pero pumalag si Felix Reyes sa pagdawit sa kanya ni alias Totoy. Kung walang ebidensya, manahimik ka. Ngayon tila may bagong anggulo sa misteryo ang pagligpit sa mga sabungero at ang drug war posibleng konektado. Magandang gabi, ako po si Pinky Webb. Simulcast tayo sa DWAR Abante Radio at 94.7 Mellow BFM. Ako naman si Willard Cheng. Mapapanood din tayo sa Beam TV 31, Signal Channel 24, Converge 74, Sky Cable Channel 33 at Samsung TV Plus. At ako si Corina Sanchez Rojas. Simulan na natin ang agenda. Evidence reveal o shut up? PCSO Chairman Felix Reyes bumuelta kay alias Totoy matapos siyang idawit sa missing sabungeros case. Kaso ng mga nawawalang sabungero at drug war killings posible umanong konektado. DOJ Secretary Boying Remulla kumbinsido sa mga pahayag ni alias Totoy. Duterte block sa Senado, suportado ang Senate presidency ni Chis Escudero sa 20th Congress. Impeachment ni VP Sara wala raw kinalaman sa kanilang desisyon. Dating Trade Undersecretary Ruth Castelo itinalagang spokesperson ng Office of the Vice President. OVP hindi humingi ng confidential funds para sa susunod na taon. Higit 20,000 sako ng smuggled rice nasabat sa Cebu. Warehouse kung saan nakatago, kinandado ni Special Assistant to the President, Frederick Go. At bilyonaryo Congressman Albi Benitez lusot sa reklamong pang-aabuso at pangangaliwa. Relasyon kay Ivana Alawi at iba pa hindi raw napatunayan ng ex-wife. PCSO Chairman Felix Reyes nadagdag sa listahan ng mga dinadawit ni alias Totoy sa kaso ng mga nawawalang sabungero. Pero may hamon si Reyes sa whistleblower. Substantiate your accusations or shut up. Narito ang agenda report ni Joash Malimban. Hindi pa man binabanggit ang kanyang pangalan, naglabas na ng opisyal na pahayag si retired judge at ngayon PCSO Chairman Felix Reyes. Mariin niyang itinanggi ang aniyay mga akusasyon sa kanya ng whistleblower na si Julie Dondon Patidongan o alias Totoy. Nauna nang sinabi ni Patidongan na mayroon umanong isang legal fixer si bilyonaryo at gambling tycoon Atong Ang. Ito kasi si Mr. Atongang, mayroong isang tagalakad to, isang opisyal, isang ex-judge na nasa PCSO ngayon. Siya yung tagalakad ng mga judge, mga piskal. Minsan na dinadala niya sa ibang bansa. Doon niya kinakausap yan. Ganon katindi ang power ni Mr. Atongang. Ngayong araw, pinangalanan na ni Patidongan sa Billionaire News Channel ang retired judge na ito. Kwento ni Patidongan, si Reyes mismo ang dahilan kung bakit pinayagan sila ng Manila RTC na makapagpiyansa nang maaresto sila noong 2023. Handa naman si Reyes na makipagtulungan sa investigasyon sa missing sabungeros case. Pinapayagan na rin daw niya ang Bureau of Immigration na ilabas ang kanyang travel records mula na magretiro siya sa judiciary hanggang sa kasalukuyan. Ito raw ay para mapatunayan na hindi siya pumupunta ng ibang bansa para makipag-usap sa mga piskal at mahistrado na humahawak sa mga kaso ni Ang.
Para kay Reyes, katakataka ang mga akusasyon ni Patidongan na aniyay lumabas isang araw matapos niyang ipasa ang kanyang application sa pagka-ombudsman. Nauna nang sinabi ni Justice Secretary Boying Remulla at ng Supreme Court na may isinasagawa ng internal investigation sa mga miyembro ng judiciary na sangkot umano sa kaso. Para sa agenda, Joash Malimban, Billionaire News Channel. Sa paglalim pa ng investigasyon sa kaso ng mga nawawalang sabungero, nadiskubre ng DOJ ang tila bagong anggulo. Ang mga suspect daw sa kaso posibleng may kaugnayan din sa drug war killings. Narito ang exclusive report. Ilang beses nang nakausap ni Justice Secretary Boying Remulla ang whistleblower sa mga nawawalang sabungero na si Julie Patidongan alias Totoy. Sa programang On Point, sinabi ni Remulla na kumbinsido siya sa mga pahayag ni Totoy. It just stand on its own. Pinky, ang mahirap talaga rito. Lawyer up yung mga suspect. They have all the money in the world. They're paying the best lawyers. That is itself increases the challenge, but it does not in any way detract us from our task of proving our case that this happened because of these suspects. Ayon pa sa kalihim, isang USB ang sinurrender ng whistleblower para patotohanan ang kanyang salaysay. Iba-iba. There are recordings, there are video recordings, there are voice recordings, there are copies of documents, etc. etc. Marami. Posible anyang umabot pa sa 30 pulis ang dawit sa kontrobersyal na kaso na maaaring may kinalaman din sa iligal na droga. They were involved in the drug war and they were also involved in the silencing of these people. Binigyang diin niya, walang sino mang nais gipitin dito. Sa gitna ng lumalalim na investigasyon sa kaso at sinasabing pagkakasangkot ng ilang miyembro ng hudikatura dito, nakausap na ni Remulla si Supreme Court Chief Justice Alexander Quezmundo. I sent a digital file to a justice who brought it to the Chief Justice. We will talk around, maybe we can talk around next week. Baka pwede kami mag-usap next week. Pero so far, I'm just keeping them updated about it. Hinggil naman sa posible umanong pinagtapunan ng mga labi ng pinatay na mga sabungero sa isang palaisdaan sa Taal Lake, pinaliwanag ni Remulla na kailangan munang matiyak na magiging maayos ang anumang isasagawang pagsisi doon. And you're talking about a lake that is 360 to 530 feet deep. Kaya it's a massive effort that we will undertake here. Desidido ang Justice Secretary na isulong ang kaso kahit na maaprubahan pa ang kanyang hangad na maitalaga bilang ombudsman. Hindi maiiwan yan. I think that the job of the ombudsman is not incompatible with seeing justice to be done in this case. I can still, I think, be involved in the case one way or the other. And it will just maybe strengthen the cards of the DOJ for this purpose. At kasabay ng pagbibigay linaw sa kaso ang patuloy na pag-asa ng mga pamilya ng mga biktima na makamit nila ang hustisya. Ground zero kung tawagin ang Taal Lake sa missing sabungeros case. Doon daw kasi tinapon ang mga labi ng mga biktima. Nasa Talisay, Batangas ngayon si Andrea Salve para sa kanyang agenda report. Andrea, ano na ang sitwasyon dyan? Willard, nakaantabay na nga sa go signal ng national authorities ang Philippine Coast Guard para sa inaasahang operasyon kaugnay sa kaso ng mga nawawalang sabungero. Sa katunayan, handa na raw ang Talisay Fishport para i-accommodate ang iba't ibang ahensya na tutulong sa operasyon.
Ongoing na rin ang mobilization ng technical reef divers ng PCG. Sinabi ni Justice Secretary Boying Rimulya na posibleng ngayong linggo o sa susunod na linggo ay magsisimula na ang paghahanap sa labi ng mga biktima. Sa huling abiso ng FIVOX, nakataas pa rin sa Alert Level 1 ang Taal Volcano. Ayon sa PCG, isa ito sa mga hamon sa gagawing operasyon. Una na ngang sinabi ni Captain Noemi Kayabyab, tagapagsalita ng Coast Guard, na subject pa rin sa restrictions ang paligid ng bulkan dahil sa posibilidad ng pagsabog. Ito ay para hindi rin makompromiso ang kaligtasan ng kanilang mga tauhan. Bukod sa PCG, ilang ahensya na rin ang nagpahayag ng suporta sa paghahanap sa mga nawawalang sabongero. Nariyan ang Philippine Navy at Philippine National Police na meron ding kani-kanilang technical divers. Willard, sa aming pakikipag-usap sa PCG Talisay Substation, pumunta na rin dito ang ilang miyembro ng PNP Criminal Investigation and Detection Group at Commission on Human Rights para sa documentation. Willard? Andrea, kumusta naman ang panahon dyan at maapektuhan ba nito ang search operations kung sakali? Kagabi raw, Willard, ay napaka-maalon ng tubig dito sa Taal Lake at hanggang ngayon paiba-iba yung panahon. Sa katunayan, mga ilang minuto, a few minutes ago, ay nakaramdam tayo ng pag-ambon dito sa Talisay. Willard? At Andrea, ano naman ang mga sinasabi ng mga taga dyan sa missing sabongeros case? Ayon sa mga nakausap natin, Willard, unang-una syempre ay nagulat sila sa mga lumabas na ulat, pero naniniwala rin sila na posible nga na ganun yung sinapit ng mga biktima. Pero anila, kung meron daw makakapagpatunay dito ay yung mga lumutang lang na witness. Willard. Alright, maraming salamat sa iyo. Andrea Salve, live mula sa Talisay, Batangas. Binanata ng isang senador ang mga e-wallet platform na pinadali umano ang access ng mga Pinoy sa sugal. Ang isang kongresista naman tutol sa total ban sa online gambling. Ang detalye sa agenda report ni Hannah T. Pasensya na po, pero talagang ang tingin ko sa kanila, enabler sila sa online gaming, itong mga e-wallets or GCash. Hindi nakapagpigil si Senator JV Ejercito. Kasunod ng anyay lumalalang culture of gambling, tinuro niya ang mga e-wallet bilang enablers. Pinadali raw kasi ng mga app na ito ang pagkakaroon ng access sa sugal na kahit minors pwedeng makapaglaro. Pero katulad ng ilang mga senador, regulation lang ng online sugal ang pinapanukala niya at hindi outright ban. Baka makabawas, pero kung talagang hindi pa rin, then we have to resort to total ban. Pinupush ni Ejercito ang pagkontrol sa role ng online wallet at iba pang payment platforms. Dapat rin daw i-review ang mga influencer at athlete endorsers. Anya, pwedeng hindi nila naisip ang possible effects sa fans nila na naadik umano at winawaldas ang pera sa sugal. At kung siya ang tatanungin, wag na sanang tumanggap ng offer ang mga celebrity endorser. Siguro nung kinuha silang endorser, syempre hindi mo na masisi, no, na sayang din yun. Income yun for them. But probably what they didn't know or didn't expect that the consequences will be this way. Kung hindi raw umepekto ang mga hakbang, dapat nang isacrifice ang kita para maiwasan ang mas marami pang masisirang pamilya. Una nang sinabi ni Senator Mig Zubiri na lagpas 100 billion ang kinita ng gambling industry sa Pinas sa first quarter pa lang ng 2025. Naniniwala ang ekonomistang si Astro del Castillo na dapat magkaroon ng malinaw na polisiya ang gobyerno pagdating sa online gambling. Posible raw matulad sa isabong at pogo ang online gambling kung hindi yan maaayos na ma-regulate ng pamahalaan. Mahalaga raw ang magiging papel ng regulation para maayos na maipatupad ang mga policy ukol sa online gambling. Gayon din ang pagpigil ng masamang epekto nito sa mga mamamayan. Doon sa business, may mga nagbe-benepisyo, no? Kasi online yan eh. No? And then, however, in terms of long-term effect, nakita na nga natin sa nangyari sa isabong and other unmanaged online businesses. No? If you look at the other countries, okay naman sila eh. Pero maayos yung implementation nila, maayos yung batas.
no? And may ngipin, no? Pero dito sa atin parang it's being initiated by certain groups, no? Kamakailan sinabi ng palasyo na bukas sila sa pag-tax ng online sugal. Pero tutol dyan si Zubiri dahil tila kumikita lang daw ang Pilipinas sa misery ng taong bayan. Pero hindi ito uubra kay Negros Occidental 3rd District Representative Javi Benitez. Nasa 40,000 Filipino workers daw ang dumedepende sa online gambling platforms para sa kanilang pamilya at future. At ang kinikita naman daw sa gambling industry napupunta sa iba't ibang proyekto gaya ng mga ospital, schools at infrastructure projects. Hindi gaya ng pagbabawal sa mga bisyo. Kapag niregulate daw ang pagsusugal, pinipigilan pa nga nito ang krimen gaya ng exploitation, unfair na paglalaro at underground operators. Hati ngayon ng parehong Senado at House of Representatives pagdating sa kapalaran ng online sugal. Sabi ni Benitez kung tutuusin sa ibang bansa gaya ng UK at Sweden, tagumpay naman daw ang regulation sa online gambling. Kaya naman, kailangan daw tanggapin ang realidad na gambling is here to stay. Anak si Javi ng bilyonaryong congressman na si Albi Benitez na may malaking stake umano sa gambling firm na DigiPlus. Para sa Agenda, Hannah T., Billionaire News Channel. Hindi lang ito fake news, kundi sistematikong paninira. Iyan ang giit ni Senator Risa Ontiveros matapos niyang ihabla ang isang dating witness at ilang mga vloggers sa Justice Department. Nagbabalik si Joash Malimban para sa detalye. Sinusubukan nilang ibaon ang mga totoong kwento ng mga taong ito at ng mga taong tumutulong sa kanila. Yan ang matapang na pahayag ni Senador Risa Hontiveros kaninang umaga matapos niyang magsampa ng cyber libel complaint sa DOJ laban kay former Senate witness Michael Maurilio at 6 pang personalidad. Kasunod yan ng viral video ni Maurilio na sinasabing binayaran umano siya ni Hontiveros ng 1 milyong piso para tumestigo laban kay Kingdom of Jesus Christ leader Apollo Kibuloy at sa mag-amang Rodrigo at Sara Duterte. Matatanda ang unang lumutang si Maurilio noong nakaraang taon. Sinaktan daw siya ni Kibuloy at nakaranas pa ng sexual abuse mula sa ibang KOJC member. Ayon kay Hontiveros, hindi nila inaalis ang posibilidad na biktima pa rin si Maurilio hanggang ngayon. Pero kinakailangan daw nilang magsagawa ng proper legal action dahil sinisira raw ng mga pahayag ni Maurilio ang kredibilidad ng iba pang mga testigo. Hindi lang po ito kaso ng fake news. Dear colleagues, ito ay sistematiko at sadyang pag-atake pati sa mga witnesses, mga taong naglakas loob sa kabila ng kanilang takot na sabihin ang kanilang katotohanan. Kasama sa iba pang mga sinampahan ng reklamo sina Attorney Ferdinand Topacio at online personalities na sina Banat Bay, Jeffrey Celis, Crisette Chu, Jay Sonza at Tio Moreno. Ayon kay Hontiveros, may sapat na basihan para masabing parte ang mga ito sa isang systemic attack laban sa kanya at sa mga testigo laban kay Kibuloy. Agad namang umalma ang ilan sa mga respondent. Ayon kay Celis, isang pag-atake sa free speech and freedom of expression ang isinagawang hakbang ni Hontiveros. Ganito rin ang depensa ni Moreno at sinabing nagsulat lamang siya ng summary at commentary sa lumabas na video. Sa kasalukuyan, nakabinbin din ang isinampang reklamo ni Hontiveros sa National Bureau of Investigation. Aniya, pinag-aaralan pa ng kanyang legal team kung anong mga hakbang pa ang kanilang gagawin para mapanagot ang aniyay malaking grupo o personalidad na nasa likod ng video ni Maurilio. Para sa Agenda, Joash Malimban, Billionaire News Channel. Hands-off ang Malacanang sa usapin ng umano'y huling habilin ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kaugnayan ang sinabi ni VP Sara na last wish daw ng kanyang ama na sakaling bawian siya ng buhay sa The Hague, Netherlands ay wag nang iuwi ang kanyang labi sa Pilipinas. Matatanda ang sinabi rin ng dating asawa ni FPRRD na si Elizabeth Zimmerman na halos butot balat na ang dating Pangulo sa detention center ng ICC. Family matters po yan at pampamilyang usapin. So, sa kanila pong desisyon yan. Tinabla ng ilang kongresista ang pag-asang mapapauwi pa si FPRRD.
Giit nila na sa ICC na ang bola. Yan ang agenda report ni Joan Manalo. Wala na raw sa kamay ng gobyerno ang kapalaran ni FPRRD dahil ang ICC na ang magpapasya rito. Ito ang komento ng ilang kongresista sa plano ng Duterte-aligned senators na magsampa ng resolution calling for the former president's immediate repatriation. Para kay ML Party List Representative Laila De Lima, political posturing na lang ito. Wala na ho sa kapangyarihan ng gobyerno natin na pabalikin siya. Kasi yung isang international tribunal, which is the ICC with competent jurisdiction over the alleged crimes, the crimes against humanity, at nakuha na nga siya kasi naaresto nga siya legally, validly, ay nandun na sa kanila. Dagdag pa niya, hindi na pakikinggan ng ICC ang anumang sasabihin ng domestic authorities tungkol kay FPRRD dahil may sarili itong batas. They can take note of those, but they cannot grant. Hindi nila pwedeng pagbigyan yung mga ganyang mga usapin na pabalikin nyo na. May proseso. It won't fly, in my opinion. Ganyan din ang posisyon ni Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon. They are free, obviously, to do a Senate resolution, but you have to be very frank. It is not within the power of the Philippine government to send the former president back home. Si ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino naman, sinabing baka assurance na lang ito para panatilihing buhay ang pantasya ng mga taga-suporta ng dating Pangulo. Kung magpapakatotoo tayo, mga real talk, ika nga, hindi naman mangyayari yon yung kagyat na maibalik si Pangulong Duterte dahil nga seryoso ang mga kasong nakasampa sa kanya, yung crimes against humanity, particularly murder, kaugnay sa Peking drug war, malakas ang ebidensya. Pirmado ni na Senators Bongo at Bato de la Rosa ang resolusyon na naglalayong pauwiin agad si FPRRD sa bansa. Pero hindi pa ito naihahain ni Senator Robin Padilla. Para sa agenda, Joan Manalo, Billionario News Channel. Aksyon, hindi bakasyon. Yan ang bagong banat ng Malacanang kay VP Sara. Ang detalye sa agenda report ni Ivy Reyes. Pinepersonal daw ni VP Sara ang galaw ng administrasyon, kaya kung mayroong dapat sisihin sa palitan ng tirada ng dalawang pinakamatataas na opisina ng gobyerno, ang bise ito. Yan ang sagot ng Malacanang sa latest statement ni VP na sumasagot lang naman daw siya sa mga banat ng Marcos admin sa kanya. Tama naman po na ang bawat tao, lalong-lalo na po ang public servant, ay dapat nananalamin at ina-assess niya yung sarili niya kung siya ba'y nagtatrabaho, namumulitika o nagbabakasyon lang. Ang patutsada ng palasyo na nooy wala naman daw pinatatamaan, kumpirmado na raw ngayon. Tandaan po natin, ang Pangulo po, aksyon, aksyon, hindi bakasyon. Sa ngayon po ba ay nasaan si VP Sara o si Pangulong, si Vice Presidente nung yan ay sinabi niya? Nasaan po ba siya ngayon? The Hague. Ayon kay Castro, maging ang 20 pesos na bigas program ng Pangulo, pinulitika ng bise. Kaya paano raw masasabing si PBBM ang nagsimula ng kanilang sagutan? Simulat sa pool, ayaw din daw ng Pangulo na maipahid sa administrasyon ng impeachment ng bise, kaya't hinahayaan na lang niyang hawakan ito ng korte. Dagdag ng palasyo, ang impeachment court, bumabase lang naman sa mga dokumento, kaya't hindi ito matatawag na political persecution. Para sa agenda, Ivy Reyes, Billionaire News Channel. May basbas na ng Duterte alay sa Senado ang pananatili ni SP Cheese Escudero sa pwesto. Pero depensa nila, labas sa kanilang desisyon ang usapin sa impeachment ni VP Sara. Narito ang agenda report ni Dexter Ganibe ng Abante Radyo. Tinukuran ng Duterte Black ang Senate presidency ni Cheese Escudero ngayong 20th Congress. Ayon kay Senator Bato de la Rosa, pumirma na siya sa resolusyong nagtutulak kay Escudero na manatiling leader ng Senado. Sabi pa ni Senator Bato, lahat silang 7 na tinawag niyang Duterte 7 sa Senado ay nangako ng pagsuporta kay SP Cheese. Kasama ni Bato sa Duterte 7 sina Robin Padilla, Bongo, Amy Marcos, Rodante Marcoleta, Mark Villar at Camille Villar. Nakapag-commit na kami. I don't know kung nakapirma na yung iba.
Ay kayo, sir? Ako, nakapirma na ako. In principle, kami, Duterte Black, napag-usapan namin, we are inclined to support Senate President Cheese Escudero. Wala raw kapalit na committee chairmanships, kaya siya sumuporta kay Cheese. Tanging ang leadership niya ni Escudero na pinakita sa huling bahagi ng 19th Congress, kaya nais niyang magtuloy sa 20th Congress ang pagiging open ni Escudero sa lahat ng bagay at ang mahalagaan niya na nakikinig ang Senate President sa mga kapwa-senador. Pero si Senador Marcoleta, hiningian niya ang Blue Ribbon na siya namang pinangako umano sa kanya ni Escudero. Mabilis namang nilinaw ni Senador Bato na ang kanilang pagsuporta kay Escudero ay hindi dahil sa kanyang pinakita sa impeachment ni VP Sara. Ang pinaka-big factor dyan na nakikita ko lang talaga is yung pagka-open niya. Nakikinig siya. Lahat ng sides pinapakinggan niya. So yun ang nagustuhan namin na liderato. Si Senator Cheese ang nagsabi sa pinakahuling press conference niya sa Senado na bukas ang impeachment court sa anumang motion mula sa senator judges na maaring mauwi sa botohan. Kabilang na riyan ang motion para ipadismiss ang impeachment case laban sa Vice. Kaya si Senador Bato nakahanda na ang kanyang motion sa pagbubukas ng first regular session ng Senado sa 20th Congress. Hindi sa impeachment court pero sa legislative session. Pero nilinaw niya na hindi ito motion to dismiss, kundi para alamin kung may jurisdiction ba ang 20th Congress sa impeachment case. Dahil bago na niya ang komposisyon ngayon ng mga senador sa 20th Congress, mahalaga rin anyang makuha rin ang kanilang desisyon sa issue. Ang pinakaunang motion ko is to determine whether or not the Senate of the 20th Congress is willing to be bound by the actions of the previous Senate. Yun lang ang tanungin ko para masettle natin yung issue on jurisdiction. Dahil sinitil kung halimbawa makakuha yung House of Representatives ng kanilang positive action, no? Na talagang majority sila ay pumayag na yung tatawid yung jurisdiction sa 20th Congress. So gusto ko rin tanungin rin ang Senado. Kasi pareho lang naman yan. Sakali man niyang magdesisyon ng Senado na wala ng jurisdiction sa impeachment ang 20th Congress, kahit nais pa niya ng Kamara na ituloy na ang paglilitis, sinabi ni Senador Bato, mananaig ang desisyon ng Senado. Para sa Agenda, Dexter Ganibe, Abante Radio. Halos 12,000 pulis ang ipapakalat sa araw ng ika-4 na SONA ni PBBM. Ang mga magsasagawa ng kilos protesta kailangang manghingi ng permit sa PNP. Narito ang agenda report ni Francis Folve. No permit, no rally. Yan ang paiirali ng PNP sa ika-4 na SONA ni PBBM sa July 28. Sa ngayon, wala pa raw natatanggap na application para sa permit to rally ang PNP mula sa mga grupo na balak magprotesta sa araw ng SONA. Pero lilimitahan lang daw hanggang Tandang Sora sa Commonwealth Avenue ang mga aktibidad ng mga rallyista. We are already coordinating doon po sa mga normal na mga grupo na nagsasagawa po ng kanilang mga protest action rallies po. We are also expecting na magkakaroon before ng coordinated conference doon na rin po sa mga all-route line po. So, dahil ang ginagawa po natin in previous years, we make it a point na hindi po sila magkasama sa isang lugar, medyo may distansya para maiwasan po natin yung gilid or kada dito man mataas yung tension, so mas maiging magkahiwalay po sila ng linda po. 11,949 na pulis ang idideploy sa buong bansa, kabilang ang magsasecure sa vicinity ng batasang pambansa. Ito raw ang napagdesisyonan ni PNP Chief Nicolas Torre III kasunod ng command conference nitong Martes, kung saan nilatag ng NCRPO ang kanilang security plan para sa SONA. May bilin din ng Chief PNP sa mga pulis. Wala po dapat alis tungkol sa threat assessment, increasing need to adjust po yung mga nakasanayan na po nating security template at ibigay po sila na updated po na threat estimates as to including po yung mga possible number po na pagkakandak po ng mga activities, particularly yung mga rallies both for and anti-call.
Activated na rin ang tinatawag na Manila Shield ng NCRPO o ang deployment ng mga pulis mula sa Regional Office ng Calabarzon, Central Luzon at Metro Manila para tumulong sa border security and control. May nakaantabay din na reserve force sakaling kailanganing magdagdag ng personnel on the ground sa araw ng SONA. Para sa agenda, Francis Polbe, Billionario News Channel. Tila may resibo na ang Mark-Half. Spotted na naman daw kasi sina Catherine Bernardo at Lucena City Mayor Mark Alcala. This time sa airport. At may mga literato pa. Sa viral post, makikitang twinning pa sila na parehong naka-all-black outfit. Ayon sa ilang netizens, sa Australia pupunta sina Catherine at Mayor Alcala. Romance rumors between the two first emerged last year at hanggang ngayon, no comment pa ang dalawa. Online gambling regulations balak higpitan pa ng PAGCOR. Susunod yan sa agenda. Traffic check muna tayo ngayong Miyerkules sa EDSA Boni MRT Station. Gapang na ang mga sasakyan sa northbound lane. Lubhang binaha ang ilang bahagi ng Southern Metro Manila dahil sa habagat. Kamustahin natin ang sitwasyon sa agenda report ni Paulo Barcelon live mula sa Las Piñas City. Paulo, nandiyan ka sa Barangay Talon 3 na isa sa mga binaha ng matindi kagabi. Ano na ang latest dyan ngayon? Pinky, magandang gabi. Nagsisimula na namang umulan dito sa Barangay Talon 3. Bagamat humupa na nga ang baha, ang ibang residente dito na nagpalipas ng gabi. Yan ay dahil sa napakalakas ng buhos ng ulan na siyang pumerwisyo sa ilang lungsod dito sa katimugang bahagi ng Metro Manila. Nadatna ng news team na naglilinis ang ilang taga-Barangay Talon 3 matapos pasukin ng baha ang ilang bahay na malapit sa ilog kagabi. Kita sa video na pinasok ng baha ang ilang bahay at maging ang ilang sasakyang nakaparada sa kalsada. Kwento ng isang residenteng nakausap namin, halos lampas taong bahana ang pumasok sa mga bahay na siya namang dahilan para lumikas ang ilan nating mga kababayan. Taon-taon na bumabaha pero hindi naman ganyan kalaki. Ngayon sobrang laki. Kalahati na bahay ko, lulubog na ko talaga. Ayon naman sa lokal na pamahalaan, nasawi naman ang isang bata na taga Barangay Almanza matapos anurin papunta dito sa Barangay Talon 3. Ang ilang residente naman sa Almanza 1, kinailangan namang i-rescue dahil sa lakas ng baha. Dahil sa malawakang pagbaha sa Las Piñas kagabi, pinasusuri na ni Las Piñas Congressman Mark Anthony Santos sa DPWH ang sanhi nito. Kabilang dyan ang assessment ng drainage system, waterways at infrastructure dito sa lungsod. Pinky, ang katabing lungsod naman ng Parañaque, jahe rin sa baha. Ang Sukat Road na papuntang airport, inabot kagabi ng hanggang tuhod na baha na siyang nagdulot ng matinding traffic sa lugar.
Traffic din ang idinulot ng pagbaha sa South Luzon Expressway segment ng Alabang sa Muntinlupa. Sa post ng netizen na si Sherilyn Santos sa Facebook, kitang naglakad na sa expressway ang ilang pasahero na papunta sa ng Alabang exit. Ang kadalasan namang 10 to 20 minutes na biyahe sa National Road sa lungsod ng Muntinlupa, lampas 1 oras ang inabot dahil binaharin ang ilang bahagi nito. Kaya todo linis na rin ang LGU sa mga drainage at kanal. Lalo't ang pagbaha kagabi sa South ay idinulot nga ng malakas na pag-ulang dulot ng habagat. Samantala, Pinky, dito sa Barangay Talon 3 Evacuation Center, nasa 100 pamilya o lampas 400 individual ang nananatili at patuloy sa ngayon ang ayudang ibinibigay naman ng barangay at ng local government. Pinky. Paulo, bakit ba daw ganyan katindi ang baha sa southern part ng Metro Manila? Magandang tanong yan, Pinky. Alam mo, halo-halong factors yan at depende yan kung saang lungsod ka nakatira. I've lived in the South for more than 20 years. No? Kung dito ka sa Las Piñas, isa sa mga concerns dyan, of course, yung mga ilog. At saka, of course, kung galing medyo malapit ka naman sa area ng Cavite, ay yung mga pagbaha din naman nanggagaling doon sa may area ng Manila Bay, doon sa may papunta ng Coastal Road, Cavitex. Kung taga Muntinlupa ka naman, ang pinaka tinatamaan ng baha, Pinky, yung mga lugar na malapit sa Laguna de Bay. So, yan yung mga pumapasok na tubig from Laguna de Bay, from the different water system. At kung Parañaque naman, usually mga baradong drainage din ang isa sa mga nakikitang problema. Kung kaya't konting lakas lang ng ulan, binabaha dun sa may area ng Parañaque. Baka ilang beses ko na naranasan yan. I think nung kasagsagan ng isang bagyo dito, nung habagat, umabot pa sa lampas gulong yung level nung baha na nakita natin before. Kaya talagang paulit-ulit din naman yung pangangalampag ng mga residente dito. Oo. Hindi lang sa DPWH, maging sa mga lokal na gobyerno na ayusin yung mga drainage na sa mga lugar na yan. Pero ang kadalasan namang sagot ng mga LGU dito, of course, yung basura na laging nakikita sa mga drainage at siya namang nagpapabara sa mga drainage system ngayong tag-ulan. Pinky. Paulo, ang kailangan dyan, dahil alam na nga natin na tuloy-tuloy na ang pag-ulan at mas matindi ang pagbaha ngayon, ay talagang magsama-sama na lahat ng mga ahensya ng gobyerno kasama ang LGU para linisin yung mga drainage, para masabi na matanggal yung mga basura kung naiipit dyan sa mga drainage. Yung pahayagan ng Skyway sa pagbaha sa Skyway at upgrade sa may Alabang, meron na ba? Yes, Pinky, at yung pag-overflow ng pasong Diablo Creek dyan sa may Alabang, ang nakikitang dahilan ng Skyway O&M Corporation na siyang operator ng Skyway na naging dahilan kung bakit nagkaroon ng traffic kagabi. In fact, Pinky, nasa expressway ako last night, inabot tayo ng halos 5 oras mula sa may Nichols exit papunta lamang ng Muntinlupa dahil yung pagbaha na yan ay nagmula sa overflow nung nasabing creek at dahil mayroong nasirang wall o retaining wall doon sa area na malapit sa West Service Road. So ang ginawa naman daw na Skyway ay nag-deploy sila ng mga teams at pinaakyat doon sa elevated portion ng Skyway yung ating mga kababayang motorista, pero gaya nga nung nakita sa social media at ng personal kong naranasan kagabi ay iba talaga na stuck doon. In fact, minsan umaabot 30 minutes to 1 hour bago ka makausad, whether it's in the at-grade portion ng South Luzon Expressway or dun sa West Service Road or East Service Road. Kaya talagang malaking abala yung naging pagbaha bunsod nung pag-overflow nung creek kagabi. Kaya ang solusyon ngayon dyan ay they are going to work, sabi ng Skyway O&M Corporation, they are going to work with the Muntinlupa City local authorities para malinis, ma-dredge yung creek na yan para matigil na rin ang pag-overflow ng tubig dyan sa may area ng Alabang. Dahil napakalaking abala talaga ang ginagawa ng ganyang pagbaha sa South Luzon Expressway, Pinky. Yung nga sasabihin ko, napakalaking perwisyo. Maraming salamat sa iyo. Paulo Barcelo, nag-uulat ng live mula sa Las Piñas City. Time heals all wounds. Pero hindi sa kaso ni Nanay Maylene at sa kanyang nawawalang anak na si Mark Paul. Isa si Mark Paul sa mga missing sabungero na dinukot umano noong 2022. Ang kanilang istorya sa exclusive agenda report ni Hannah T.
Mga demonyo kung tawagin ni Nanay Maylene ang mga nasa likod ng pagkawala ng kanyang anak na si Mark Paul Fernandin. Hindi raw siya sugalero at mas lalong hindi sabungero. Sa isang exclusive BNC interview, una nang sinabi ng whistleblower na si Julie Dondon Patidongan o alias Totoy na mala killing me softly ang pagpatay sa mga missing sabungero. Pinubutasan yung tiyan, yung mga laman-laman, inaano. May video kasi ako diyan noon. Hindi makapaniwala rito si Nanay Maylene. Hindi po makatao yun eh. Ginawa nilang hayop yung mga tao na sa totoo lang po hindi sila tao. Kasi kung tao sila, may takot sila sa Diyos, hindi nila kaya ang gawin yun eh. Mga demonyo sila eh. Ang sakit eh. Hindi ko nga po nasasaktan. Hindi ko nga naman napaluman lang yung anak kong yun eh. Tapos ganun ang ginawa nila. Kabilang si Mark sa 2 separate cases ng pagkawala ng mga sabungero noong January 13, 2022. Ang sabungan sa Santa Cruz, Laguna kung saan siya dinakip pagmamay-ari ng United Association of Cockpit Owners and Operators na nooy pinapatakbo ng Lucky 8 Star Quest Incorporated, ang e-sabong platform kung saan isa si Atong Ang sa nagmamay-ari. Sabi sa Senate Committee Report ni Senator Bato de la Rosa noong 2022, mismong kapatid ni Mark ang nagsabing naka-receive siya ng impormasyon na ang dumakip mga tao ni Ang. Nakita pa nga raw sa video call si Mark ng araw na yun, nasa loob ng arena at naghahanda para sa laban ng manok kung saan siya ang naging tagadala nito. Pero ng mga sumunod na araw, halos kung saan na kami pumunta para lang siya mahanap. Pero wala po talaga, wala makapagturo, wala makapagsabi kung saan siya dinala at yung mga kasama niya. Simula noon, nagbago ang buhay ni Nanay Maylene. Sa mga panaginip na lang daw nakikita ni Nanay Maylene ang kanyang uniko iho. Naka-white shirt at black short si Mark, ang parehong damit niya nung siya ay nawala. Ang kadalasan niyang panaginip may tubig at kung minsan natatangay doon si Mark. Pero ang pinakamasakit ang nooy pagyayapos daw sa kanya ng kanyang anak at sinabing dinalaw lang daw siya nito. Bigla na lang siyang nawala eh. Yun na yung pamamaalam niya sa akin na niyapos niya ako tapos nawala na siya eh. Yun lang ang sabi niya sa akin. Lahat ng tanong ko sa kanya, hindi niya ako sinasagot. Caregiver ngayon si Nanay Maylene at dahil sa tuloy-tuloy na stress, naka-maintenance na raw siya. Kaya ang panawagan niya, hustisya, hindi lamang para kay Mark, kundi sa lahat ng nawala. Si Senador Bato, handa raw sumuporta sa anumang investigation ulit sa oras na matuloy ito. Siya ang nanguna sa mga Senate hearing nung madakip ang missing sabungeros mula 2021 hanggang 2022. Pero dapat daw munang ipaubaya ito sa PNP. Let's give them the whole playing field to operate para ma-solve nila itong kaso na ito. Naghahanda na rin si Nanay Maylene sa pagkakataong makakasama sila sa retrieval operations sa Taal Lake, ang sinasabing pinagtapunan ng mga nawawalang sabungero. Para sa Agenda, Hannah T., Bilyonaryo News Channel. Bukod sa sinasabing Ground Zero sa Taal Lake, iniikot na rin ng PNP ang ibang lugar kung saan posibleng itinapon din ang mga nawawalang sabungero. Umaasa naman ang PNP na may kakanta na sa ilang mga pulis na dawit. Narito ang Agenda Report ni Francis Fove. May relief order na raw para sa non-commissioned officers mula sa 15 pulis na under restrictive custody ng PNP dahil sa pagkakasangkot umano sa mga kaso ng mga nawawalang sabungero. Walang kumpirmasyon o pagtanggi dito si PNP Chief Nicolas Torre III. Pero kahapon, sinabi ni PNP spokesperson Jean Pajardo na dinisarmahan na ang mga dawit na pulis. Ayon kay Torre, makakatulong sa masalimuot na investigasyon kung merong isa o dalawa sa 15 ang magsasabi ng kanilang nalalaman at magiging state witness. We'll withhold first the status of those details dahil alam niyo naman ang significance na. I-hold muna natin ang... Of course, that's one of the directions that we can take. If some of them will volunteer to be state witnesses or they've decided to tell all, then that will be a welcome development in the investigation. But even without that, we can solve this case even without the cooperation of the suspects. Tuloy naman ang panawagan ng NAPOLCOM kay Julie Dondon Patidongan alias Totoy na humarap sa kanila para sa administrative case ng mga sangkot na pulis. Yung criminal process, medyo tedious, medyo matagal pa yan. Aabutin ng taon yan. Pero ang paalala ko sa lahat, yung administrative case, yung admin case, mabilis lang yan eh.
So doon, more or less, makakita tayo ng galawan. Kung talagang inosente itong mga pulis na to, edi inosente. Kung dapat na silang tanggalin sa serbisyo, tanggalin natin sa serbisyo. Handa na rin ang technical divers ng PNP sakaling kailanganin nilang sisirin ng Taal Lake kung saan inilibing umano ang mga sabongero. Una nang sinabi ng DOJ na pwede nang simula ng retrieval operations sa susunod na linggo. Sabi ni Torre, bukod sa aktibong bulkan ng Taal, hamon din ang panahon. Ang mga concerns lang, halimbawa tulad niyan, may bagyong parating, yung mga ganon, the conditions of the operational environment. Isa yun sa mga nagiging factor. Otherwise, we are ready also. Bukod sa itinuturing ng DOJ na Ground Zero na Taal Lake, umiikot na rin ang PNP sa Laguna, Batangas at Metro Manila na pinaniniwala ang pinagtapunan din ng mga labi ng mga nawawalang sabongero. Binabantayan na raw ng mga pulis ang mga lugar na ito para walang makapagkontamina ng mga ebidensyang pwedeng makuha. Ani Torres, sisilipin nila ang lahat ng anggulo, kabilang ang isiniwalat ni alias Totoy na umaabot sa 500,000 hanggang 2 million pesos ang tinatanggap na payola ng mga pulis na sangkot sa kaso. Habang mas dumarami raw kasi ang kanilang nakukuhang impormasyon, ay mas nagiging komplikado ang kanilang investigasyon. Para sa agenda, Francis Polbe, Billionario News Channel. Tutol ang PAGCOR sa panukalang total online gambling ban sa bansa. Ayon kay PAGCOR Chief Alejandro Tenco, bilyones ang mawawala sa kita ng pamahalaan kapag nangyari ito. Narito ang agenda report ni Sujin Kim. Sa gitna ng mga panukalang bagong batas na layong patawan ng mas mahigpit na limitasyon ang online gambling mula sa pagtaas ng age limit hanggang sa 10,000 peso cash-in at total ban, nilinaw ng chairman at CEO ng PAGCOR na si Alejandro Tenco na hindi total ban ang layunin ng PAGCOR, kundi mas mahigpit na regulasyon. We believe that with stricter regulation, we will be able to curb the illegals, or the illegal operators who are really hurting the industry today. It is unfortunate that these illegal operators, who, by the way, are operating outside the Philippines. So, clearly, if there is stricter regulation, we will be able to control all these online gaming operators who are doing business in the Philippines and licensed by PAGCOR. Kabilang sa mga gagawing hakbang ay ang pagpapatupad ng mas mahigpit na control sa mga ads ng online gaming operators. We will continue to regulate. We will continue to explain to the general public, even to the senators and to the congressmen, what we're doing. It takes a while for a bill to be passed into a law. So in the meantime, I'll just concentrate on what we're doing. Yes, because I should not be distracted. Inilunsad din ng PAGCOR ang tagline na gambling is addicting, know when to stop para sa mga nahuhumaling sa sugal. Sa kasalukuyan may halos 70 regulated online gaming operators na ang may lisensya sa PAGCOR. Tinitignan din ito ang pagpapataw ng minimum bets at deposits gamit ang AI-powered tools. But in general, of course, as you make the thresholds higher for deposits, for cashing in and so, it will, of course, have an effect in being able to filter, if I may say that word, the players who can participate or come in and play the games, right? It will definitely have an effect. Kasabay ng paglago ng industriya mula 12 billion pesos gross gaming revenue noong 2021 hanggang 54 billion pesos noong 2024, sinabi ni Tenco na dapat nang i-recalibrate ang mga batas. If we will not make certain adjustments or if we will not recalibrate, then our rules and regulations might not be adaptable today na compared to how it was before. So I do not want to call it over-regulation. I want to basically say that PAGCOR as the regulator should also observe, study, and make certain adjustments if necessary. Sa harap nito, iginiit din ng gaming tech platform provider na DFNN na malaki ang naitutulong ng mga community-based outlets sa lokal na ekonomiya.
They would boost the income, of course, of thousands of households where these gaming sites operate in. Since they are PAGCOR licensed, they're duly licensed, they're regulated, all of them have a commitment and they all remain committed to contribute to the local government income or revenue. Ngunit ang mas malalim na babala ay mula sa legal expert na si Attorney Tonette Quijogen ng Ardent Consult. Sabi niya ang mga ban ay lalong magpapalaki sa illegal gaming. Ganito din ang posisyon ni Tenko. Our biggest problem really is the gray market or the illegal market because they do not pay any license fees, they do not pay taxes. Sa gitna ng debate, ang tanong ngayon, ang pagbabawal ba ay tunay na pagbibigay ng proteksyon o panimula ng mas malalim na suliranin? Para sa Agenda, Sujin Kim, Billionaire News Channel. Account reveal, no problem. Para matiyak ang transparency, sinusulong ni SP Chief Escudero na i-waive ang ban secrecy rights ng government officials. Yan ay suportado rin ni Senator JV Ejercito at ng Palasyo mismo. Ang detalye sa Agenda Report ni Dexter Ganibe ng Abante Radio. Kailangang mamayani ang transparency sa lahat ng halal na opisyal ng gobyerno. Para kay Senate Deputy Majority Leader JV Ejercito, susuportahan niya ang panukalang batas ni Senate President Chizzy Escudero na mag-uubliga sa lahat ng kawani ng gobyerno, mga naihalal na opisyal at mga appointed officials ng pamahalaan na magsumite ng waiver para sa bank secrecy law. Oo, why not? Dapat. Transparency is very important and essential and mas maganda po yun na at least pagdadaan tayo, that's one of our sworn duties, no? To be transparent. So kung wala tayong tinatago, dapat talaga open tayo for us to waive the bank secrecy pag tayo pumasok sa public service. Batay sa proposed bill, ang bagong halal na opisyal ay may 30 days matapos mag-assume sa katungkulan para magsumite ng written permission o waiver para sa bank secrecy law. Ang mga empleyado naman ng pamahalaan, meron ding 30 days para gawin ito sa oras na maging ganap na batas itong panukala. Sakaling mabigo na sumunod, hindi makakaupo sa pwesto ang bagong halal o talagang opisyal. Sa mga empleyado naman, hindi nila maaring pagpatuloy ang paninilbihan sa kanilang tanggapan. Naihain na ang kahalintulad na panukalang batas noong nakaraang 19th Congress, pero hindi lumusot. Kaya nagpasaring pa si Ejercito kung bakit natenga ang nasabing panukalang batas noong nakaraang Kongreso. Kahit kayo, pipirma ako eh. Diba? It means wala kayo tinatago. Wala akong tinatago. No. Okay. Kasi that's part of our sworn duty. Na talagang hindi tayo dapat may tinatago. Pero hindi yun na-approve nung last Congress, sir. Baka maraming may tinatago, kaya yun. Kasi ako wala tinatago. Ako pipirma kagad ako kahit ngayon eh. Saad pa ng panukalang batas, exempted sa waiver ang mga nasa honorary capacity gaya ng mga opisyal ng barangay. Isinasaad din dito na tanging ang Office of the Ombudsman ang may access sa bank records at gagamitin lang ito para sa pag-iimbestiga sa isang verified complaint o para sa pag-uusig sa isang kaso sa korte. Hindi naman tutol sa panukalang batas ang Pangulo ayon sa Malacanang. Para sa Agenda, Dexter Ganibe, Abante Radio. Sa Kamara naman, inihain ni Speaker Martin Romualdez ang panukalang pag-amyenda sa Bank Secrecy Law. Sa ilalim ng House Bill No. 7, papayagan ang Bangko Sentral ng Pilipinas na silipin ang mga bank deposit maging ang foreign accounts ng mga kahina-hinalang individual, korporasyon o samahan. Sa kasalukuyan, ipinagbabawal ng Republic Act No. 1405 ang pagsuri sa bank deposits o accounts na isa umano sa nagpapahirap at nagpapatagal sa investigasyon sa korupsyon. Kung may papasa ang panukalang batas, may kapangyarihan ang BSP na tingnan ang isang account na makikitaan ng kaduda-dudang transaksyon. Posibleng maantala o mahinto na ang tulong ng ilang private hospital sa mga mahihirap na pasyente na may hawak na guarantee letters mula sa mga mambabatas o opisyal ng gobyerno. Alamin kung bakit sa Agenda Report ni Pierre Pastor.
Napakinabangan na ni Joanna Negru ang paggamit ng guarantee letter para sa kanyang hyperthyroidism. Naubos po yung funds ko sa HMO, nag-limit na ako. Tapos meron pa akong mga laboratory na kailangan gawin. Naghahawak noon, Congresswoman ng Marikina, District 2. Tapos pagpunta ko doon, kailangan ko mag-submit ng medical certificate, medical laboratory, tapos mga request ng medical. Pagdating ko doon, pinabalik ako ng laboratory para magpa-costing. Pagbalik ko ng naghahawak ng MAIP, binigyan na nila akong guarantee letter. Nakalagay doon, wala na akong babayaran. Pero sa Batangas, nagbabanta ang ilang mga private hospital na lilimitahan kung hindi man ihihinto ang pagtanggap ng mga guarantee letter mula sa indigent patients dahil hindi pa sila nababayaran ng Center for Health Development ng DOH. Sa ilalim ng medical assistance for indigent and financially incapacitated patients ng gobyerno, tumatanggap ng guarantee letters ang mga ospital para agarang magamot ang mga pasyenteng walang kakayahang magbayad. Inpatient o outpatient man, kasama rito ang emergency services at mga gamot. Sasagutin muna ng ospital ang mga gastusin pero i-reimburse sila ng DOH. Pero ayon sa Private Hospital Association of the Philippines Inc. o FAPI, may mahigit kumulang 500 milyong halaga ng claims na hindi pa nababayaran. Sa ngayon may 43 ospital sa Batangas ang naghihintay ng bayad ng DOH. So it is a budget under the Department of Health. And then the problem is, of course, the budget. Supposedly is part of the GAA, yung General Appropriations Act na bibigay sa Department of Health. And then, of course, some of our politicians, of course, from even the governor, senators, congressmen, party list, even some local government officials are using this and giving out mga guarantee letters through this MAIFIP fund. Noong nakaraang taon ay hindi naman daw nahihirapan sa pagbabayad ng DOH. Pinaiimbestigahan na ni TGP Party List Representative Jose Teves Jr. sa Kamara ang pagtanggi ng mga private hospital na tumanggap ng guarantee letters. Maging si Senador Bongo, nagpahayag na rin ng pagkabahala tungkol sa issue. Nauunawaan daw niya ang sitwasyon ng mga ospital at umaapila siya sa DOH na isettle na kaagad ang mga bayarin sa private hospitals. Ayon pa kay Senador Bongo, dapat magpaliwanag ang DOH kung ano ang sanhi ng delay ng pagbabayad. Saan daw ba galing ang problema? Sa DBM ba o sa DOH mismo? At ipinaalala ng senador na hindi dapat naaantala ang pagbibigay ng serbisyong medikal dahil posibleng buhay ang kapalit nito. Sa isang pahayag, sinabi ng DOH na ongoing ang pagbabayad ng ahensya sa mga ospital. Binigyang diin din ng DOH na naitaas na ang halaga ng PhilHealth payments sa mga ospital, maging ang patient claims. Kaya hinihikayat ng DOH ang paggamit ng PhilHealth kung saan hindi na mangangailangan ng guarantee letters. Professional assessment ng social worker lang ang kakailanganin dito at gaya daw sa bansang Singapore, sa DOH hospitals hindi gagamit ng GL. Nakausap na raw ni Dr. Degrano si Health Secretary Ted Herbosa at nangako ito na tutulong para maresolba ang problema. And then sabi naman niya, they're doing their best to give us this our receivables. And so sabi lang niya medyo kulang lang sila ng manpower right now because talagang tumaas yung number of guarantee letters. Wait lang daw kami ng konti kasi they are really processing it. Sa Batangas pa lang daw nakikita ang problema pero meron ng pailan-ilang ospital sa iba't ibang bahagi ng bansa na nagkakaproblema na rin sa pagsingil sa DOH. Nilinaw din ni Dr. Degrano na hindi pa naman ihinihinto ang pagtanggap ng mga GL sa mga ospital sa Batangas. Pinagpaplanuhan pa lang daw ito dahil nga nagkukulang na ng pondo ang mga ospital para makapag-operate ng maayos. Para sa Agenda, Pierre Pastor, Billionaire News Channel. A legal victory for Billionaire Congressman Albi Benitez. Dinismiss ng Makati City Prosecutor's Office ang abuse complaint laban sa kanya ng kanyang estranged wife na si Nikki Lopez. Ayon sa 20-page resolution, there's not enough evidence to prove that a case could lead to conviction.
Noong April lang nang i-file ni Lopez ang complaint accusing Benitez of inflicting severe mental and emotional distress through extramarital affairs. Idinawit pa rito si actress-vlogger Ivana Alawi bilang alleged mistress. Una nang itinanggi ni Benitez ang mga akusasyon. OVP walang hininging confidential funds for next year. Susunod yan sa agenda. At traffic check ulit tayo sa EDSA Guadalupe naman. Mabigat ang daloy ng mga sasakyan sa northbound lane. Moderate naman ang southbound lane. Isang win sa kampanya kontra agri-smuggling. Sako-sakong puslit na bigas na nagkakahalaga ng 38 million pesos ang nasabat sa Cebu. Ang detalye sa agenda report ni Marian Uy. Aabot sa mahigit 20,000 sako ng smuggled rice na nakumpiska sa isang warehouse sa Talisay City sa Cebu. Mismo ang chairperson ng Anti-Agricultural Economic Sabotage Council at Special Assistant to the President for Investment and Economic Affairs, Frederick Go, ang personal na nagtungo sa Cebu para pangunahan ang pagsasara ng warehouse ng River Valley Distribution Incorporated. Dito, the goods were inspected, examined, and found to be illegal. This decisive action sends a strong and clear message to economic saboteurs. The government stands united and shall be relentless in its efforts against such illegal activities. As enforcement group, sila yung enforcement group yung nag-file ng petition for seizure. So since nag-grant yung seizure ng Court of Tax Appeals, in-implement ngayon yung court order, yung seizure order. Noong nakaraang buwan lang nagkaroon ng inspeksyon sa mga warehouse dito sa Kimba sa Talisay City. Napag-alaman mula sa Maritime Chief Legal Police Major Marlo Gabato na 6,000 sako na bigas lang ang dineklara ng RVDI na laman ng kanilang warehouse. Kulang yung binigay nila na documents, pertaining lang to 6,000 rice. So pag imong bilangin natin lahat dito, lagpas ng 6,000 to. Lagpas pa rin sa threshold value na 10 million pesos. So what we did is we filed a petition for the issuance of a seizure order. We are exhausting all possible legal remedies because we believe that our client has actually complied with all the necessary requirements. Ayon sa PNP, ilang sakong bigas na nasa warehouse ay may tatak pa na galing Vietnam. Dinaan umano ang sako-sakong bigas sa Dumaguete City. Tinataya nga aabot sa 38 million pesos ang halaga ng mga nakumpiskang smuggled rice. Para sa agenda, Marian Uy, Billionaire News Channel, Cebu. Sa gitna ng issue sa confidential funds, walang request ang opisina ni VP Sara para sa naturang pondo sa 2026. Kinumpirma yan ng bagong OVP spokesperson na si Ruth Castelo. Narito ang agenda report ni Joan Manalo. Hindi humingi ng confidential funds ang Office of the Vice President para sa kanilang 2026 budget. Ito ang kinumpirma ng bagong talagang spokesperson ng OVP matapos ilahad nito ang kanilang proposed budget na 903 million para sa susunod na taon.
No confidential funds. Hindi naman na tayo nag-request din. Bakit po, ma'am? If they want to give, they want to give. Tumaas by 170 million pesos ang proposed budget ng OVP mula sa approved budget nito ngayong 2025. Ayon kay Castelo, 733 million pesos ang initial proposal para sa susunod na taon. Nakatumbas lang ng kanilang 2025 budget. Pero itinaas daw ng DBM ang kanilang proposed budget to 803.6 million. Nakalaunan ay naging 903 million upon the OVP's request. So nagdagdag sila ng less than 70, mga 60-something million. And then, nung nagdagdag sila ng 60-something million, we requested for additional personnel services. Siyempre may cost yun, yung na-mention ko kanina na additional employees para mas ma-fulfill yung functions and other IT equipment that are needed for the OVP. Nang tanungin kung gaano siya ka-confident na maaaprubahan ang kanilang proposed budget, we can just hope and pray that they see the need for this budget. Si Castelo ang bagong talagang spokesperson ng opisina ni VP Sara na nakatakdang humarap sa impeachment trial dahil sa umano'y paglustay ng confidential funds ng OVP at DepEd na dati rin niyang pinamunuan. Si Castelo ay dating Trade Undersecretary na nanilbihan sa DTI mula 2018 hanggang 2023. My marching order actually from the Vice President is to be forthright in the message that I will need to convey. And these are the accomplishments and the projects, the programs, and what exactly is the Office of the Vice President doing for the country. Ibinahagi rin niya na kusa niyang isinumite ang kanyang aplikasyon sa OVP para makuha ang posisyon. Actually, it was no convincing from the part of the Vice President or her staff. They did not need to convince me. I actually submitted an application for any position, for anything that I can do to help the Office of the Vice President. Si Castelo ang pangatlong naging spokesperson ni VP Sara mula nang siya ay maupo sa OVP noong 2022. Pinalitan niya si Michael Poa na nagbitiw noong November 2024. At ngayon ay official spokesperson na ng Vice for impeachment matters. Para sa Agenda, Joan Manalo, Billionario News Channel. Wala pa ring kumpirmasyon ang Malacanang sa usaping may bago ng kalihim ang PCO. For so long kasi, in limbo ang appointment ni Acting Secretary Jay Ruiz. Narito ang Agenda Report ni Ivy Reyes. Hindi maitanggi pero hindi rin makumpirma ni Palace Press Officer Claire Castro kung papalitan na ba talaga si PCO Acting Secretary Jay Ruiz. Dahil wala po sa akin pang naibibigay na anumang pong update. At kapag ka po naman ay merong bago, kung meron man po kasi yan po yata ay lumalabas sa mga bali-balita, wala pa po ako makukumpirma kasi wala pa po rin dumarating sa akin kung anuman po yung update. Kahapon, kinumpirma ng isang source sa Billionaire News Channel na tinanggap na ni Corporate Communications Executive Dave Gomez ang posisyon para sa pagkakalihim. Kung sakali, panglima ng PCO Secretary si Gomez sa loob ng 3 taon ng Administrasyong Marcos Jr. Una ang lawyer at vlogger na si Trixie Cruz Angeles na tumagal sa pwesto ng 4 na buwan. Nag-resign si Cruz Angeles noong October 2022 due to health reasons, pero bypass ang appointment ito at hindi rin na-reappoint ng Pangulo. Pumalit dito bilang OIC si Cheloy Garafil, ang dating Public Relations Officer ni Pampanga Congresswoman at former President Gloria Arroyo. Nitong September 2024, umupo bilang PCO Secretary ang dating Transportation Department Undersecretary at dati ng Chief of Staff ni Manila Mayor Isko Moreno na si Cesar Chavez. Inilipat naman si Garafil sa Manila Economic Cultural Office sa Taiwan. Pebrero ngayong taon na mag-resign naman si Chavez at bumalik sa kampo ni Moreno. Pinalitan si Chavez ni Ruiz na sa ngayon nananatiling Acting Secretary ng PCO. Nauna nang na-bypass ng Commission on Appointments si Ruiz. Nakatakda naman umanong i-anunsyo ang pang-5 sekretarya ng PCO sa mga susunod na araw. Para sa Agenda, Ivy Reyes, Billionaire News Channel. Higit 380 patient transport vehicles ang itinurn over ng PCSO sa mga LGU. Ang misyong ito, pagtupad daw sa pangakong easier healthcare access ng administrasyon.
Narito ang agenda report ni Pierre Pastor. 387 patient transport vehicles o ambulansya ang tinurn over kaninang umaga para sa mga probinsya ng Luzon. Sa pangunguna ni PBBM kasama ang PCSO, ipinamahagi ang mga PTV sa mga LGU. 30 ang mapupunta sa Ilocos, 72 sa Cagayan Valley, 100 sa Central Luzon at 27 sa Calabarzon. Mapupunta naman ang 59 sa Mimaropa. Meron ding 64 para sa Bicol Region at 35 para sa Cordillera. Laging masaya itong mga event na ito dahil sa wakas yung marami sa ating mga LGU at mga cities at saka municipalities na hanggang ngayon ay hindi pa nagkaroon ng ambulansya, hindi pa nagkaroon ng ganitong patient transport vehicle, ay magkakaroon na. At yung pang hindi pa nabigyan ay magkakaroon din. Ito raw ay pagtupad sa pangako ng Pangulo na i-enhance ang healthcare accessibility at mapaganda ang emergency response sa buong bansa. Bahagi rin ito ng PCSO Medical Transport Vehicle Donation Program, lalo na para sa mga bayan na pahirapan sa pagtatransport ng mga may sakit papunta sa mga ospital. Ang bawat ambulansya ay kumpleto sa essential medical tools tulad ng stretcher, oxygen tank at blood pressure monitor. Kaya pinili namin itong modelong ito na very appropriate, na tamang-tama para sa Pilipinas. Hindi lamang dahil yun na nga, nakakapunta kahit saan, kung saan nangangailangan ng transport vehicle. Ngunit, pati na yung modelo na ito, madaling i-maintain, laging may pyesa. Hindi lang Luzon ang makatatanggap ng mga PTV. May ihahatid ding 123 na mga ambulansya sa Eastern Visayas at 105 sa Mindanao. Karapatan ng bawat nating kababayan na Pilipino na magkaroon ng ganitong klaseng serbisyo. Pinapatibay nga natin ang buong healthcare services. Nagmi-meeting lang kami tungkol sa budget sa DOH, tungkol sa budget ng PhilHealth, tungkol sa lahat ng mga serbisyong ibinibigay, tungkol sa mga insurance, upang buuhin namin ang magandang healthcare system. At meron naman tayo maraming natutunan nung panahon ng COVID. Dahil nung panahon ng COVID, nakita natin ano yung pagkukulang ng ating healthcare systems. Para mabilis at ligtas na umabot ang pasyente sa pagamutan, napakahalaga nitong Patients Transport Vehicle. Dito pwede na ring malapatan ng paunang lunas ang mga pasyente habang bumabiyahe. Mula 2022, meron ng 680 na PTVs ang naipamahagi ng pamahalaan sa buong bansa. Bilin lang ng Pangulo na gamitin ng maayos at ingatan ang mga PTV para matagal na mapakinabangan ng taong bayan. Para sa agenda, Pierre Pastor, Billionaire News Channel. Inurong na ni megastar Sharon Cuneta at asawang si Senator Francis Pangilinan ang kanilang cyber libel case laban kay veteran showbiz broadcaster Christy Fermin. Nagkaroon kasi ang dalawang camp ng out-of-court settlement. October 2024 nang na-indict si Fermin sa 5 counts of cyber libel dahil sa comments nito sa kanyang online show. Pinasalamatan naman ni Pangilinan ang korte at a mediation center. Anya, all's well that ends well. And the band with over 1 million monthly listeners sa Spotify, AI-generated pala. Susunod yan sa agenda.
Isa pang traffic check ngayong Wednesday rush hour sa EDSA Mega Mall. Mabigat ang daloy ng mga sasakyan sa north and southbound lanes. Nasa 4,000 Pinoy ang nagsama-sama sa pista sa Paris 2025. Ang highlight ng festival, ang koronasyon ng tinatawag na Mutya ng Kalayaan. Silipin natin ang celebration sa Agenda Report ni Dick Villanueva. Humigit kumulang sa 5,000 Pilipino ang dumalo dito sa pista sa Paris 2025. Hindi naging sagabal ang malakas na buhos ng ulan para ipagdiwang ng mga kababayan natin ang taunang pista sa Paris sa lungsod. Ganap na 11 ng umaga na magsimula ang parada at ito ay pinangunahan ng Igorot Tribal Dance upang gumawa ng ingay. Sinundan nito ng mga kawani ng Embahada ng Pilipinas sa Paris at mga opisyalis ng Filipino community in France. Highlight ng programa ay ang Search for Mutya ng Kalayaan 2025 na isa-isang ipinamalas ng kandidata ang mga pagrampa ng kanilang creative segment, summer dress at long gown segment. Tinanghal ng Mutya ng Kalayaan 2025 ang French-Filipina na si Tia Marie Espiritu Leron ng Paris Glamour. Nakuha rin niya ang creative segment. I am shocked. Yes, I'm shocked, but I'm so happy because I brought my friends here, my mom and my dad. My dad is French. First runner-up naman ang French-Filipina na si Vanessa Leonor Laura Josino ng Sandigan Association. Siya rin ang nanalo sa Best in Long Gown. Actually, happy lang basta ako nandito. Pilipina po ako. Gusto ko po ang Pilipinas. Tinanghal naman ng Mutya ng Mimaropa si Mutya Jewel Maril Aquino ng Siyasi Samahang Ilocano. Darling of the crowd naman si Mutya Cristel Carbillo ng CAC. Ipinamalas din ng mga performers sa mga Pilipino traditional na sayaw na Bulaklakan, Lawiswis Kawayan, Idana Ethnic Dance, Binuyugan, Mamang Sorbitero at Igorot Tribal Dance. At siyempre kapag pista hindi mawawala ang pagkaing Pinoy na kalimitang inihahanda sa mga pistahan tulad ng street foods na barbecue at halo-halo na kalimitang pinipilahan. Meron ding mga kakanin at mga sariwang gulay na inilalako. At dahil ang okasyon ay para sa Filipino community sa buong France, sinamantala rin ng OWA, PhilHealth, Pag-ibig at ang pagbibigay ng OEC sa mga kababayan natin na uuwi ng Pilipinas. At lahat ng ito ay pagbibigay serbisyo ng Embahada ng Pilipinas sa France at Monaco. Para sa Agenda, Dick Villanueva, Billionaire News Channel, Paris, France. Hit ang music nila sa Spotify pero sila ay AI-generated pala. Yan ang viral indie rock band na The Velvet Sundown na may 1.1 million monthly listeners na sa music streaming platform. Nitong June lang nang biglang nag-enter sa music scene ang digital group. It has sparked talk since then dahil profile picture pa lang parang edited na. And finally, na-confirm na sa bago nitong Spotify bio, sinabi ng grupo na this isn't a trick, it's a mirror. It adds isa raw silang ongoing artistic provocation designed to challenge the boundaries of authorship, identity, and the future of music itself in the age of AI. Malaki ang tiwala ng mga Pinoy sa Billionaire News Channel. This is based on a new survey by Publicis Asia conducted from June 27 to 30. The survey shows BNC gaining high plus very high trust rating. Ayon din sa poll, more Filipinos are getting to know the channel. Bumida rin ang Abante and Politico na parehong nakukuha ng moderate trust rating. From us here on Agenda, maraming salamat sa tiwala. Thank you. Ang babae. Alam niyo, no? Thank you. Marunong pala mag-Tagalog itong si ano. Alam mo, tingin ko niloloko mo lang kami. Ala, niloloko lang. Oo. One day. Nabulol na. Feeling shwash-shwash ka lang. Oo, shoshi ka lang. Hindi ka naman shoshi. Oh Wow. my gosh, what happened, Bella? Ang dami daw nanonood sa atin. Kasi lahat ng mga Kapampangan, dahil Kapampangan ako, nanonood. O ikaw, ano? Kapampangan ka ba? Kapampangan kami. Wala, taga dito lang talaga. Taga dito. I'm also Kapampangan. Sigurado ko, buong bahay ko. Lahat ng China, lahat ng China community. Number one. Number one. O, kaya ang daming nanonood. Biro mo. O, ano pa ang mga... Lahat ng cellphone nyo, ilabas nyo. And yung mga friends ko sa US and family, they're all watching. Global na tayo, mga billionaires. Baka naman ang na-survey nila, lahat ng kamag-anak natin. Yun.
Pero maraming salamat. Thank you. At saka Thank nag-survey you for the Publicus trust. Asia Sila lang yung pinakatumama dun sa senatorial survey. Naman, talagang kinonek mo pala. Bias ka Bias ka. Mapagkakatiwalaan pala ang mukhang ito. Oo naman. Ever since. Oo, ever since. Sabi ng asawa niya. Yan ang... At ng mga anak niya. Yeah, Soon, yun ang sasabihin. Well, anyway, thank you. Thank you very much. Thank you so much, everyone. Yan po ang ating agenda ngayong gabi. Ako po si Pinky Webb. Ako naman, si Willard Cheng. Ako naman po, si Monique Tuzon. At ako si Corina Sanchez Rojas. Sa bawat issue may anggulo. At ang balita may agenda.